Yes po ma'am, aside from General Torre, I myself was also subjected to harsh words. Kaya lang, sabi nga ni General Torre ay maximum tolerance. Sabi ko nga, kung meron pang mas mataas sa maximum tolerance, yun po yung ipinatupad natin. Kahit minura na tayo, dinuro na tayo. In fact, yung mga pulis natin doon ay pinagmumura din at pinagsabihan ng masasakit na salita. At si Miss Hanilet po ma'am ay pinukpok pa po sa ulo yung isang pulis natin na nag-sustain po ito ng napakalaking bukol po sa kanyang noo po at dinala po sa ospital. Pero in spite of that ma'am, wala pa rin pong nag-harm sa kanila, wala pong nanakit sa mga pulis natin at hinayaan po na ganun yung mga pananalita po nila at action po nila sa atin. Gusto po nilang bumalik ma'am doon po sa area kung saan po yung ating dating Pangulo po. So yung mga kapulisan po natin, parang hinaharangan na Opo, lang sila? Opo, kinire-restrain po sila, nilalayo po sila at hinaharangan para hindi na po sila bumalik po doon sa area kung saan po nandoon po yung ating dating Pangulo. Kasi maganda pong maipaliwanag yung sitwasyon na yan. Kasi po baka magkaroon ng ibang kwento at sabihin na nahaharas sila. Yung pala, sila po yung moving forward, going forward para po puntahan muli ang dating Pangulo. Yes po ma'am, yes po. Okay, so after that, nung okay naman po yung sitwasyon ni dating Pangulo Duterte, physically, okay naman po yung kanyang kondisyon, paano niyo po siya naisakay sa aircraft? Well, ang tingin ko, ang turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si E.S. Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga, sir, tapos na ito. Kanina pa ang usapan, kaya lang sumakay ka na muna sa aeroplano, kayo sa aeroplano. At saka na natin pag-usapan ng iba pa, sa husgado na. So, nag-isip si E.S. Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo. At we do believe na talagang the majesty of the law has to reign supreme. Dapat masunod ang batas. Pero sir, nakita ko po sa video, parang binabasahan niyo ba siya? O sinasabihan niyo siya rin na kanyang rights? Winarningan ko muna si E.S. Medialdea, sir, pag hindi ka pa umalis dyan, hindi matatapos ito. Dahil dyan, aarestuhin na kita ng obstruction of justice under PD 1829. And he dared me. So, I read him his rights, and I asked him to, if he understood his rights. And when he said na-affirm niya, naintindihan niya, sir, you are under arrest for PD 1829, halika na, sir. So, pinusasan ko at inalis. Nung makita ni PRRD yun, kasi bumalik uli ako nung inilagay ko sa bus, dala ko uli ang posas. Sabi ko, sir, eto, kasunod, susundin ko sana si Attorney Del Cray, pero umalis naman na sila at sumama na si PRRD. So, in other words, sir, sabi nga po ni Ma'am Jean, maximum tolerance yung ginawa niyo. So, ilang oras po ba at nagtagal po talaga yung pagsampa sa kanya? Pagdala sa aeroplano po ng dating Pangulo. 12 hours, ma'am. 12 hours. Ganon din kayo katsaga. Ganon din katsaga ang miyembro ng kapulisan. Sabi ni General Fardo nga, ma'am, more than the maximum of the maximum tolerance. Okay. So, nung naisampa na, sabi po, ito po isang sandwich lang daw ang pinakain sa dating Pangulong Duterte habang nasa biyahe. Palagay ko, ma'am, babawiin na nila yan. Nung pag maalala nila na marami palang cellphone video doon. Kasi sa totoo, pati sa aeroplano, may video na kumakain talaga si former PRRD ng full meal. Full meal talaga. Babawiin nila yan, ma'am. In other words, yung mga ganitong klase mga naratibo, para maging negatibo lang ang pagpapa-implement yung warrant of arrest, saka yung the whole operation. Wala na akong makitang ibang rason, ma'am, para ilabas nila yan. Pero at the end of the day, it will be their word against our cellphone videos. And at the same time, sabi niyo nga po kanina, maganda naman ang kondisyon ni dating Pangulo Duterte na nakarating na po sa Netherlands. Kaya nga, ma'am, so we have now the benefit of a 2020 hindsight. Mismo ang doktor doon ng ICC ang nagsasabi na is fit and he's okay. And mismo siya, bago siya bumaba sa aeroplano, gumawa siya ng video, pinadala sa pamilya niya
at ipinost ng pamilya niya, sinasabi, I'm okay. Ilan po pala yung kasama ni dating Pangulong Duterte sa kanyang trip? Ang kasama po niya, ma'am, yung kanyang close-in security, yung kanya pong personal nurse, si Attorney Mirjal Dia. Sa part, ma'am, ng government po ay may dalawang doktor po na kasama, dalawang CADG po, at yung representative po ng PCTC po, mismong si Ambassador Lacanilaw po ang kasama. Teka lang po, si at that time, syempre wala namang visa. Si Attorney Mirjal Dia or ES, former ES. Paano po siyang napayagan na sumama pa dating Pangulong Duterte? Actually, ma'am, silang lahat walang visa. Kaya lang, tumulong po, ma'am, yung Philippine Embassy po natin sa Netherlands para i-process po yung mga karampatang visa, pati po yung kanilang mga appropriate clothings po ay pinobide po ng Philippine Embassy dahil malamig po doon. So pagdating po nila doon, inasikaso po kaagad sila ng kanilang pangangailangan po, including po yung pag-process po ng mga temporary visa po nila. Yung Philippine Embassy po ang natin ang tumulong doon. Okay, so maski na si ES po, meron siyang na-provide po siya ng mga tamang kasuotan dahil nga sa napakalamig na klima. Lahat po sila, ma'am. Question na. We will release the pictures pala, ma'am, sa inyo. Pati toothbrush, toothpaste, at mouthwash meron. Ayan. So, huwag po tayo maniwala doon sa mga sinasabi na na-deprive po ang dating Pangulong Duterte ng kanyang mga karapatan dahil ang bansa mismo, ang gobyerno po natin ay tumulong po sa kanila. Okay, balik naman po ngayon tayo kay Yusek Nikki. Yusek Nikki, may issue. Bakit daw nag-violate ng pagpapa-implement ng Rome Statute na Section 59? Paki-explain nga po sa taong bayan, ano ba itong sinasabi nila sa Section 59 ng Rome Statute? Una, isang malaking pagbabaliktad dun sa posisyon nila yan, Dahil habang pinapatupad namin yung warrant of arrest, sinasabi nila na wala na tayo sa Rome Statute, wala na tayo sa ICC, dapat hindi gamitin yung mga provision ng ICC ng Rome Statute. Ngayon, dahil convenient, bilang ginagamit. Pero sa amin naman, may nakalagay dun sa Article 59 na dapat may competent authority, competent judicial authority na magsasabi na magpapatunay na yung warrant, subject ng warrant of arrest ay si PRRD. Pangalawa, na yung dumaan sa proseso yung pagpatupad ng warrant of arrest sa kanya. At pangatlo, na na ginalang lahat ng mga karapatan niya habang pinapatupad yung warrant of arrest. Ang nagsilbi bilang competent authority dito ay kami, ang Department of Justice. At in fact, yung Prosecutor General natin, na pirmahan na niya yung certification at pinadala na natin sa ICC dahil ito ay isa sa kanilang mga requirements bago ma-turn over si PRRD sa kanila. Sa atin, may masama ba na ang DOJ ang nagsilbi bilang competent judicial authority? Walang masama doon. Kasi unang-una, ang DOJ ay may quasi-judicial functions naman yan. At isa sa mga quasi-judicial functions ng DOJ ay sabihin, ay i-determine na kung isang arrest ay valid, Magandang halimbawa dyan ay tuwing kami nagko-conduct ng mga inquest, tuwing nagko-conduct ng inquest sa mga fiscal natin, ang unang-unang ginagawa nila bago pa pagpasya, kung ipapasagutin yung respondent, ay alamin muna kung valid yung pag-implement ng warrantless arrest. So ito, walang bago dito. Ginagawa talaga ng mga fiscal natin to na sabihin kung tama ang pag-implement ng isang arrest sa tao. So, ang ginamit, okay, sabi nga natin, hindi na tayo yung miyembro ng Rome Statute. Ano po, in particular, yung ginamit natin na batas para po maging legal po ang pagsisilbi po ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte? Bukod dun sa ating pagiging member ng Interpol, na yun yung kumbaga naging entry point natin for implementing this warrant of arrest, yung isang batas na ginagamit natin ay yung Republic Act 9851. Ito yung act that punishes crimes against international humanitarian law. Kung titingnan nyo tong batas na to, halos katumbas ito ng Rome Statute. Yung mga krimen na pinaparusahan sa batas na to ay yung mga krimen din na pinaparusahan sa Rome Statute. Halimbawa, yung war crimes, yung genocide, at yung crimes against humanity. Tapos kung titingnan nyo tong batas na to, may portion doon na nakalagay na ang Pilipinas ay may option. Pwede niyang investigahin at i-prosecute ang mga krimen dito sa IHL tulad ng crimes against humanity, or pwede niyang ipaubaya sa foreign tribunal kung may kaso na nangyayari. At kung ipapaubaya man niya sa ibang korte, ang pwede niyang gawin ay pwede niyang i-deliver or i-surrender yung akusado dun sa korte na yun. At yun ang ginawa natin dito. Pero sabi niyo nga po, para hindi magkaroon ng question, you still complied
Although hindi tayo dapat na nagko-comply kasi hindi tayo miyembro. Hindi na dapat. Comply too, para magkaroon ng substantial compliance. Kasi procedure na lang yan eh. Hindi na yan substantive issue, it's a procedural issue na kung papatanggapin ng ICC CPRRD, kailangan may competent judicial authority na magpatunay na nasundan yung mga tatlong gusto nila. No? At kami, ang DOJ, kami ang nagsilbing bilang competent judicial authority. Ayan. So maliwanag na po kasi nagkakaroon po ng issue, dapat daw po ay ma-consider na illegal yung pagsisilbi ng warrant of arrest dahil hindi nga daw po nag-comply dun sa Rome Statute na Section 59. Pero pinaliwanag na po ni Yusek Nikki na may substantial compliance and at the same time, ang ginamit po nating batas ay ang RA 9851. Okay? So, may mga katanungan pa rin po sa inyo. Unang-una, okay? Mula kay Ivan Alvarez ng UNTV. Yung umiikot sa social media na bagsak ang moral ng mga polis. Senatore, totoo po ba to? I would refer you to Jean. Ipasa kita kay Jean kasi siya talaga ang kasama ng mga sinasabi lang umiyak na pulis. Ayan. Yung kumakalat na sinasabing sympathetic, yung mga pulis natin umiiyak during the implementation po ng warrant of arrest. Hindi po totoo yun. Kung kayo po ay nakapasok po doon sa holding area, ay maliit lang po yun. At sa dami ng entourage nila, sa dami ng mga pulis natin na nandoon, napakainit po nung suot po ng mga staff natin. Naka-camouflage po yun, nakasombrero. Kahit kami rin po ay basang-basa po ng pawis. So may nakita po, na-captured po doon na parang nagpunas po at nakayuko po. Ang sinasabi po nila ay umiiyak po yung pulis. Hindi po totoo yun. At ang sinasabi nilang mababa po yung moral ng pulis. Hindi rin po totoo yun. At sa mga lumalabas na mga video, ang pakiusap po natin, huwag po tayong basta-basta maniwala. Ang PNP po ay nakafocus po sa pagpapatupad po ng aming mandato. Saka parang bakit naman babagsak ang moral? Considering na naging successful naman din po yung inyong pagpapa-implement ng rule of law. At walang naging madugong pangyayari sa nasabing pag-serve ng warrant of arrest. Tama po ma'am, sabi nga natin, professional ang ating mga kapulisan. Alam nila na nandun tayo para magpatupad ng ating mandato. At yun ang ginawa natin, sabi nga natin, mission accomplished, kaya mataas ang moral ng pulis natin. Okay. From Christian Yosores, Radyo 6-630. On whereabouts ni Senator Bato de la Rosa and police preparation in any eventuality if may ilalabas ding warrant of arrest kay Senator Bato. Yusek. Ano naman, nasaan daw ba si Senator Bato? parang nagparamdaman. Nakita ko naman may social media post siya na sinasabi niya hindi siya nagtatago. At ano naman, hintayin na lang natin kung sakaling lumabas man. Ayoko naman pangunahan natin yung ICC, no? Pero meron na tayong modelo, no? Kung paano natin ipapatupad yung warrant of arrest laban sa kung sino man akusado po doon na magkakaroon ng warrant of arrest. Pero parang pinahayag rin niya na willing naman yata siya sumama kaya dating Pangulong Duterte. Okay, ito po ang tanong. How true that Senator Bato de la Rosa and retired Police Chief Oscar Albayalde could be the next to receive arrest warrants from the International Criminal Court for Crimes Against Humanity regarding the roles in the previous administration's war on drugs? Hindi kami privy kung sino talaga yung kung anong status ng investigation sa ICC. But ang alam namin, nabibig namin sa mga bali-balita, nakasama sila sa mga ina-investiga. Kaya, yun na lang. Abangan lang natin kung magkakaroon man ng warrant of arrest laban sa kanila. May tanong dito pero parang nasagot na po ni General Torre. In a video posted by former President Duterte's daughter, Kitty Duterte, minura po kayo while performing your duty. May additional pa po ba kayong response? Yes lang yun, ma'am. Kaya nating palabasin yan. Okay, thank you. And how do you receive or rather perceive this action and what's the step will you take in response? I think kaugnay ito sa isang question. Bukod kay dating Pangulong Duterte and Senator Bato, ilan pang personalities all in all yung kasama sa arrest warrant ng ICC na ipapadaan sa Interpol? Isa lang, yung warrant na lumabas kay PRRD pa lang. So wala pang ibang natatanggap na? Pero kung titingnan natin yung warrant, may nakalagay doon, may language doon. Nalimutan ko lang kung yung exact language na may mga other individuals na ina-investigan. Oh, are you closely monitoring any movement amid any possible attempt to create a scenario similar to that of people power? How do you deal about that?
General Well, Torre. Kaya na. At may directive naman sa amin. All the scenarios are taken care of at hindi man nagpapawiya ang PNP regarding that matter. May mga official pronouncements na dyan si General Fardo. General Pardo. Ang PNP naman po ma'am ay laging nagme-maintain ng active measures po natin at kung meron mga nagpapahayag po ng kanilang mga saloobin dito sa mga pangyayari po, kakapatan po nila yan. Yan po yung tinatawag nating freedom of expression po nila. Pero hindi po lahat ng freedom ay absolute po yan. Ang PNP po ay tinitignan po at minomonitor po yan at nakahanda po tayo sa anuman pong mga mangyayari po at wag po nating sasabihin na may mga lumalabas po kasi ngayon ma'am na pinipigilan po sila. Hindi po, in fact, nagmo-monitor lang po tayo as part po ng ating security monitoring at yung ating pong na mga nakikita po ngayon ng mga movement po ng police ay inire-relate po nila dyan. Pero sinasabi ko nga po is continuing po ma'am yung ating security preparation for election. So may mga nakikita po tayo mga simulation exercise. Yun lamang po ay bahagi po ng ating patuloy na paghahanda po para sa nalalapit po na election. May kasunod po akong tanong, General Archil. There are infos na may sundalo, police na nag-resign because of former President's arrest. Former President Duterte's arrest. Fake news ba ito, ma'am? May mga nakita na po tayo ma'am na fake news po. May nakita na po ang ACG na gumagamit po at nagpapakita at nagpapakilalang mga pulis at sinasabi nag-resign. Nagtanong na po tayo sa personal po natin. Wala pa naman po tayong nare-receive na anumang official communication na advising the PNP na mag-resign po sila. So wag po tayong basta-basta maniwala po sa mga misinformation at disinformation. At ang sabi po ng ating Chief PNP kanina ay wala po tayong planong disiplinahin itong mga supposedly mga pulis. Ang sinabi lang po niya ay very clear kanina. Let us just remind our PNP personnel na sila ay membro ng PNP bagamat nare-respeto natin yung kanilang mga religious and political beliefs, pero hanggang nasa PNP po tayo ay dapat po ay sumunod po tayo doon sa mga pinatutupad po nating mga ethical standard, norms and policy po with respect po doon sa ating mga personal sentiments dahil meron naman po tayong umiiral na mga grievance mechanism na po pwede po nilang dalihin po doon. But for as long as they are members of the PNP ay meron po tayong mga dapat pong i-observe na mga protocol with respect sa airing po ng ating mga personal sentiments po. Well, anyway, maliban dyan, maski na naman po ang Supreme Court mukhang naging biktima po ng fake news. Dahil may lumabas po na nag-issue nga daw po ang Supreme Court ng TRO. At mismo si Senatoriable Atty. Lambino ang nagpahayag nito sa isang video. I hope hindi naman yung AI generated. So, nakarating po ba itong fake news na ito na meron TRO, General Torre, at the time? Yes po. Nung gabi pa lang, sa aeroplano pa lang, yun na ang sinasabi ni Atty. Villaldea na may lumabas ng TRO kaya hindi na dapat lumipad ang aeroplano. Kayo po, Yusek, nakarating din po sa inyo to? Yes, magkasama naman kami dun sa Villamor at nabinig namin. Sakto na malapit talaga lumipad. Tapos dun kumalat yung balita na may TRO. Well, anyway, napatunayan po natin na hindi po totoo yun dahil naglabas po ng statement ng Supreme Court. Actually, meron nga ruling na denied ang TRO na ito. Okay? So, yun po. Meron po ba unahin ko na po muna, ladies first. Si General Jean Fajardo, meron pa po ba kayo nais na idagdag sa inyong mga sasabihin o sa taong bayan? Yes ma'am, sa ating pong mga kababayan na nanonood po at nakikinig sa ating ngayon, ang lagi po nating sasabihin na ang PNP po ay isang profesional na organisasyon. Nakatutok po tayo sa ating mga mandato at asahan niyo po na laging nakahanda po ang PNP na ipatupad po ang batas. Okay. And Yusek Nikki, ano pong naisip pa pong idagdag kung meron? Nasabi na naman namin dun sa press release namin kahapon at nandun sa certification na linabas ng Prosecutor General. Ang tungkulin ng DOJ sa buong pagpatupad ng warrant of arrest na to ay patibayan na yung pagpatupad ng warrant ay dumaan sa tamang proseso. Tatlong bagay importante na si PRRD mismo yung inaresto, ginalang yung kanyang karapatan habang inaaresto siya at dumaan sa tamang proseso yung aresto. At kami, pinapatunayan namin yan at hindi lang naman salita to. May kita talaga natin sa mga video na talaga maximum tolerance ang ating pamahalaan. Binigay lahat ng mga
mga naayon sa kampo ni PRRD habang pinapatupad yung warrant of arrest at walang nasaktan. Ginalang talaga sila through this entire process. Of course, thank you po. And the birthday boy, General Nick Torre. Maraming salamat po, ma'am, at maraming salamat sa suporta ng ating mga kababayan. I just would like to reiterate that I don't find joy in doing these difficult jobs. Una-una, sayang naman yung handa ko ng birthday ko. So, gusto ko lang i-emphasize na hindi ko ito ginagawa para sa personal aggrandizement o kung ano pa man. Kundi ito ay ginagawa natin dahil ito ay trabaho natin, especially that I'm the Chief of the Criminal Investigation and Detection Group. This is something that has to be done para magsimula ang judicial processes na nagkataon ay dito na sa ICC, an international body, na talagang kung naghahanap sila ng neutral na body para mag-decide sa mga reklamo laban kay former PRRD, ito ng ICC. Kasi ang mga tao rito ay mga foreigners. Hindi ang mga judge dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas. Wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kasi nakita nga nila, sitting senator and former justice secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado de Campanilla. Ang mga abogado nila ay mga volunteer din na ang dala-dala lamang ay ang paniniwala para sa hustisya. So sa ngayon, dinala nila sa isang forum na neutral ito, si FPRRD, and the former president, I'm very sure, has the capacity to defend himself using the lawyers that he can afford, that he will get. So I think this is fair. At sa warrant of arrest na ipinilabas ng ICC, magsisimula lang lahat ng iyon kung ma-take into custody si former President Duterte at madala sa kanila, ma-endorse sa kanila para they can take the jurisdiction and the judicial process can start so that justice can be dispensed for all. Kung siya ay inosente, mapabilis ang pagdeklara na siya ay inosente. Kung siya ay guilty naman, mapabilis din ang pagbigay ng hatol sa kanya para mabigyan naman ng hustisya itong mga nagre-reklamong nagkiklaim na sila ay naging biktima ng paglabag niya sa batas. Yes. Tama po, no, General Torre. Hindi lamang po dapat natin tignan ang isang side of the story.